So magandang gabi guys, share ko lang about sa naging maintenance nitong motor ko na ADV 150. So before kasi yung pumunta ako ng vegan is parang napansin ko pag ginagasolinahan ko siya ng ganun, pag sagad na siya, imbis na dumiretso parang naglalaylo siya. Kumbaga parang humihina yung hatak niya imbis na magkaroon siya ng power. Kailangan mo lang hindi mo kailangan isagad yung throttle mo. Dapat hindi ganoon, 'di ba? Pag sagad, talagang dapat aakit pa siya. So ganoon, yung pag sagad na to, ang nangyayari pag sagad na to, lalong bumababa yung ano niya, yung RPM niya. So ang ginawa ko, nag-search muna ako sa YouTube or Facebook, and then nagtanong din ako sa group ng ADV 150 user. So may nagtanong doon na bakit po yung namin, yung ADV is yung cylinder walang power, tapos bumababa yung RPM niya, parang ganon. So yun, marami nag-comment doon ng sir, baka sira yung TPS mo. Yung TPS ay siya tinatawag na throttle positioning sensor. So siya yung pinaka and then tiningnan ko kung magkano, nagtanong-tanong ako sa ibang shop na parang pinakamababa niya is 800, gano'n na yung pinakamababa niya. And then may nakita ko sa Lazada, eto siya, 500 pesos lang. So tinanong ko rin sa group kung okay ba tong TPS na nabili ko, yung kulay blue. So yan, worth of 500 lang, 500 ko lang siyang nakita. And then yun, sakto kasi din na nagpa-maintenance na rin ako ng motor ko. Ipinasabay ko na, sabi ko sa mekaniko ko, pa-check na rin kung kailangan ng palitan tong TPS, kasi pag nagsisilinyador ako, pag naisasagad ko yung dulo niya, imbis na paabante ko, pawala ng power. Ganun yung nangyari. And then yun, yung mekaniko na kukunin ninyo, lalo pag ganitong unit, suggest ko lang meron silang diagnostic tools na tinatawag. So meron silang tools na gano'n, kasi ang laking bagay nun kasi pag may diagnostic tools na yung mekaniko na pinagpapagawaan ninyo lagi, hindi na kayo manghuhula kung ano yung possible na sira. Kasi pag nanghula pa yung mekaniko nyo, baka hindi naman talaga problema, pinalitan, 'di ba? Talagang kayo, madadagdagan yung gastos na ginamit ninyo. So yun nga, pinagawa ko na. Dito pala kami sa Cainta. So yung pinagpapagawaan ko si Draymond dun kay Kuya Toto, siya yung talagang namamahala dun sa shop niya na yon. Ang landmark niya, tapat siya ng STI Cainta. So yung STI Cainta na yon, kasi talagang pag si Kuya Toto kasi yung tumitira ng kahit iwan mo na yan, hindi mo na kailangan bantayan. Ganun ako katiwala kay Kuya Toto sa STI na yon. Sa tapat ng STI yung shop niya, sa Cainta Rizal. So yun, talagang pag nagpagawa doon, talagang sobrang tagal din, pero kaya iniiwan ko na rin yung motor ko dahil tiwala rin talaga ako sa trabaho niya. And then yun, ang pinasabay kong gawin, change oil, tapos CVT cleaning. And then napansin niya nga pati yung bridge ko sa parte ng CVT kailangan ng palitan. So hindi niya na ako tinanong, pinalitan ko na agad. Bale, ang nagastos ko lahat, sa akin yung langis, and then sa akin yung TPS na tinatawag. Iniwan ko siya ng alas 2. Siyempre may mga nakapila pa diba? May nakapila pa, kaya sila unahin. Siyempre, hindi yung porkit tropa kayo, kakilala kayo unahin. So yun din talaga yung rules nila ni Draymond Motorcycle Shop. Yun, pagpunta ko ng bandang alas 7 na siguro yun, na tinawag, nakita niya ako, tumatawa siya sa akin.
Sabi niya sa akin, galing mo nahulaan mo na naman yung sira ng motor mo. Sabi ko, ano ba sira? Yung TPS nga yung sinasabi mo. Tama na, bumili ka no, kasi bihira kami mag-stock ng ganun eh. So yun, yun, hanggang sa inano niya na, pinaliwanag niya nga kung ano yung nagiging problema pagka ganun. Tapos, yun, sinabi ko rin sa kanya kung saan ako nakabili. Ba't daw mas mura yung binili ko? Sabi ko, siyempre, doon lang naman ako sa Lazada eh. Tapos, tinitingnan ko lang yung review ng product, kung quality ba. So, yun, okay naman. Nakakuha ko na ng motor ko. And then, ang binayaran ko sa labor, sa akin kasi yung engine oil, diba? Tsaka yung TPS sensor. Sa akin yun. Ako yung bumili yun. Sabay, cleaning ng CVT, tsaka palit ng bridge is, umabot lang ako ng 995 pala. 995. Yun lang talaga yung pinaka binayaran ko. Kasama na labor doon, tapos yung diagnostic tools, di ba? So, pagka ganun lang, bago kayo magpa-check, kung talagang tiwala kayo sa kamekaniko ninyo, sa talagang naggumagawa, kahit iwan mo yan, alam mo yung tiwala mo pagka siyempre sa panahon ngayon, yung iba talaga kasi baklas lang ng baklas, and then pagka hindi naman yung sira, babaklas na naman ang iba. So panibagong charge na naman, tsaka yung oras talaga yung sinasayang mo. So yun lang i-share ko sa inyo na kung sakaling bago kayo magpagawa, kung hindi kayo sigurado sa pagpapagawaan nyo, mas maganda siguro na na search muna kayo sa YouTube. Marami ng tutorial about sa mga sira ng motor, kahit anong unit eh. So shinare ko to para idea rin sakaling sa mga motor ninyo. Syempre inaalagaan natin yan, kaya nga natin ipaalaga rin sa mga trusted na mekaniko na kilala. So yun lang, maraming salamat. Sana nakinig kayo sa akin, at kung umabot kayo sa dulo ng video na to, baka naman pasuporta naman dyan. So yun lang po, maraming salamat. At dito na ako sa Sitio Mayhay, Barangay Muntindelao, Antipolo City. So diba, hindi naayos yung kalsada natin, pero babay na, nandito na ako eh. Thank you po.